Tumigid nga aga, brothers and sisters. No, gusto ko lang mag-demonstrate, no, sa especially sa mga Pilipino, no, all Pilipino lang, na kung paano gumawa ng rosary, especially sa mga Roman Catholic Christian, no, na naniniwala dito sa tradisyon ng pag-pray ng Holy Rosary. So not only to pray the Holy Rosary, but how to use the instrument on how to pray the Holy Rosary. So may tatlong steps ito kung paano gawin, no, yung Holy Rosary. So ang una is how to connect the beads to each other, no. Ito lang yung procedure. I-fold yung stainless wire. This is a stainless wire, no. Hard wire. Yung ginagamit natin dito, hard wire. It's not like those we both from I think, no, I'm sorry to say, Israel, the imported one, which is an ordinary wire they use. Ito lang, no, yung procedure. At saka itong hinahawakan natin na pliers this is an official plier on how to make the rosary beads, no. And we cannot buy this kind of pliers in our country. Ito sa Fatima, sa Israel, ito binibili, no. Kaya hindi natin ito makita dito kahit saan tayo mapunta na mga hardwares or kahit saan man, no. Even sa mga religious stores dito, hindi natin makikita ito. Kung gusto nyo, kung may mapunta ng Israel, ipadala kayo, no, ng ganitong uri ng pliers, no, brothers and sisters. At saka gumagamit din tayo ng mga local pliers, no, to improve the quality. Kasi, no, nire-reshape natin itong dulo nito, no, para sa purpose na yung design na gusto nating ang magiging resulta niya. Nire-reshape natin ito. Hinahasa natin ito. At saka ito, hinasa ko ito sa purpose, no, na ma-design na maganda yung paggawa ng chain. Chain. Okay, start tayo, ha. Ito yung mag-connect ng beads, no, sa bawat isa. No, yung 10, no, sinasabi natin yung 10. Ganito yung procedure nito din. Ikutin. Pag ikot, no, ipasok ito dito sa loob. Then after that, na mapasok dito sa loob, kukuha tayo ng isa at saka i-connect natin dito. Ito na, naka-connect na sila. Then after na ma-connect natin, puputulin natin ito, brothers and sisters, puputulin natin ito. Then, no, i-roll natin yung dulo para, no, pag-roll nito para makapasok dito, para magiging matibay siya. Ito na yung resulta. Ito na yung resulta niya, no, nakapasok na siya na. Then gawa tayo ng 3, ha, para makita nyo. Ganito uli, no, i-fold ng ganitong, then ipasok uli itong pliers at saka paikutin siya para mag-round. Okay, naka-round na. Pag-round, ibalik uli ito dito, no, yan, at saka ganito na siya, round na siya. Iangat kaunti para makapasok uli itong i-connect natin, no. Ito na nakapasok na. Then after that, kukuha tayo dito ng isa para ma-connect na siya. Ito, naka-connect na siya. Okay, naka-connect na siya. Ito, connected na. Saka magandang quality yung paggawa natin. Saka matibay ito, kasi stainless talaga ito. Hard wire ito, hindi ito aluminum,
Hindi ito ordinary wire, but ito is stainless hard wire, no? Parang asiraho. Ngunit ito. Ganon din procedure, no? Hindi ipasok ito, brothers and sisters. No, ito nakapasok na. At ito na yung resulta. Ganon lang yung mag-connect, no, dito sa mga beads na ito, mag-connect. So, pupunta tayo sa paggawa ng chain. Sa paggawa ng chain, no, para medyo isa sa mga medyo may kahirapan, no, parang talagang patience ang kailangan mo rito para makabuo ka ng chain. Tingnan nyo, no, yung paggawa ng chain. Gumagamit ako ng isang pliers dito. Yung ordinary pliers, gumagamit ako dito para for cutting. Ito, ikutin natin ito. Nakaikot na ito ng isura niya. Nakaikot siya. Then i-open natin at saka ipasok ito. No. So, nakapasok na siya, i-close uli. I-close. Then, no, naka-close na siya, ganito na yung itsura niya. No. I-grip itong pliers dito sa ganito. No, nakaganito siya, grip dito. Then, paikutin. No, hanggang dito. Hanggang dito. Then, gano'n na yung nakaikot na siya. Nagamit tayo ng ordinary pliers, cutter, to cut, no, para mas mabilis. Ito. Pag na-cut na siya, no, brothers and sisters, ito na yung mangyayari. No? I-close natin. Close natin yung na-cut natin dito. No. Kaya nga sabi ko, patience na kailangan dito. Okay. So, naka-close na yung cut natin. Dito sa naka-close ng cut natin, ipasok natin uli itong ating wire. Itong wire, ipasok natin uli siya. Then again, the same procedure. Iikutin ito. Iikutin ito. No, ng ganito. No, kaikot na siya. Then i-open. No, pag-open, ipasok uli. Pagpasok, close. Close. Then, pagka-close, ganun pa rin. No? I-grip itong pliers at iikutin uli. Our intention here, brothers and sisters, is marami yung makakaalam na gumawa nito. Sa lahat naman naniniwala, sa panalangin ito, kailangan makarunong ka gumawa nito. At saka hindi lang yung marunong ka, kundi yung marunong kang gumawa ng isang matibay na uri. No? I-close uli ito. No? Close uli ito na. So naka-close na siya, mga brothers and sisters, ipasok uli ito. Yung ating wire na para pahabain natin. No? Sometimes ito, yung sabi ko sa inyo dito sa chain, patience talaga yung kailangan mo dito. Pag lack of patience ka, lack of concentration ka, masisira yung trabaho mo dito. Dapat nakafocus talaga. Focus. No. Ito, pasok natin uli. Ito na, nakapasok na siya. Dalawa na to itong na-connect natin na chain. The same procedure na gawin natin. No. Ito siya. Ito. I-roll natin uli ito ng ganito. Saka i-open para makapasok uli. Talagang patience ito. Talaga hindi biro ang gumawa ng durable quality na rosary bead. Okay, dalawa pang tatlo na ito. I-roll uli hanggang ganito. Then tingnan nyo, brothers and sisters, ikita ko sa inyo mo, ikat natin uli siya. Kakat na siya. Tatlong chain na, tatlong connection na ginagawa natin. Tingnan nyo, pangatlo ito. I-close na, ipasok na rin ulit itong
ating wire dito para sa apat, no, pang-apat. Ito na yung itsura nito. Tingnan niyo itsura ng chain, no? Ito na. Ito na siya. Okay. So, habain natin kasi yung ginagawa ko dito 7 ito talaga na chain yung kinukunik-kunik ko. Pang maganda yung maganda tingnan siya, no? Pag 7. At saka hindi ito ginagawa ng mga imported na maker ng rosary. Pangalan na lang yung ating hinahabol doon kasi galing sa Israel, galing sa Holy Land. Ngunit ilang buwan, ilang linggo mo lang nagamit ay sira na. Ito, no? Again, hold natin. Ito pong 4. Sinasabi ko sa inyo 7 kasi ito. 7. Ito. Ito yung pang 4. Dito sa 4 makikita na natin yung form ng chain dito, brothers and sisters. Kasi mahaba-haba na ito. Ito yung itsura ng chain, no? Ito na siya. Apat na koneksyon na ito, no? So, no, dahil ito ay ano lang ito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6 lang ito. Pero importante doon, pinakita ko sa inyo kung paano i-connect ito sa isa't isa at paano gumawa ng chain, no, para ma-connect din sa kabila ito. So ngayon, no, yung ipapakita ko sa inyo is, no, kung paano na maggawa ng coupling sa scapular at papunta dito sa rosary beads, no? Sa sandali lang. Okay, sinabali na. Ganito. Saan ba yung wire natin? Kasi nagre-record tayo dito. No? Ito ng wire. Hindi lang natin. Tingnan. Ito na yung wire. Ito yung wire natin. So, ito. No? Kasi ito yung kailangan natin. Dito yung scapular at saka yung crucifix. No? Para nagawa na natin yung pagdugtong ng beads. No? Ito yung itsura ng pagdugtong natin. No? Tingnan nyo, iba naman yung itsura sa iba. At saka gumawa tayo ng chain. May pinakita ko na sa inyo kung paano magawa ng chain. It's ganito. Tingnan nyo yung chain. Yan. So, yung paggawa natin ng coupling dito, isa ito sa mahirap-hirap din na trabaho. Brothers and sisters, yung paggawa ng coupling. So, ganito yan. Gagamit tayo uli ng another sheet. Ay, not sheet, no? Another pliers, no? So kasi kita nyo ito, pwede ito makagawa ng kahit isa lang ito siya, pwede siya makagawa ng buong rosary. Ngunit no, pag expert ka, alam mo yung quality na kailangan kang mag-back up ng ibang pliers para yung hindi magawa nito ay magawa nila. Kasi yung quality yung hinahabol mo dito, hindi yung quantity ng maraming nagawa mo, hindi yung quality ng ginagawa mo. Before, nung brothers and sisters, nung sa kabataan pa natin, 2 oras ay magagawa ko ng buong rosary. Ngayon, almost a day na. Kasi medyo may hirapan na. So ito lang, may measurement tayo dito sa paggawa nitong coupling nito. Unahin ito sa crucifix. Yung coupling. Dito, mayroon tayong sinusukatan dito para balansi. No, ito. Ito yung ginagawa natin. Tingnan nyo ang paggawa ng coupling. Tsaka tingnan nyo yung rosary nyo dyan kung kapariho sa paggawa ko. So yun din, ipasok pa rin ito. Iikot. Makita nyo yung butas. Meron siyang butas. Meron siyang butas. Itong butas. Parang di same, ganon din lang lahat, no? May butas, nakita nyo yung butas. Ngayon, ipasok ito. Itong crucifix. To all Catholics, no, Catholic Christians, those who believe in the tradition,
pray the rosary. Ito, ganito na siya. Tingnan nyo. Dito, i-grip natin ito dito. Hawakan natin ito. Dito sa dulo. Dito sa dulo ha. Then, ikutin. Papunta rito. You know the procedure on how to make the rosary is very talagang mahirap. No? Ito na yung itsura niya. So, papasukan natin dito upang mabalansi yung kanyang circle. To balance the circle. No? Then, gamit tayo ulit nito. No? Hawakan natin matibay. Paikutin. Tingnan nyo, brothers and sisters. Paikutin. 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 Then, pag paikot natin dyan, secure muna natin na yung kanyang distansya. Okay. Ganito siya. Then, paikutin uli. Paikutin siya na paikutin. Then, ulit, ano muna yung distance uli. No? Para ma-check talaga yung ginagawa natin is quality. Then, paikutin uli. Tingnan nyo kung ano kahirap. Para sa ordinary lang ito makita nila. Maganda ng quality, maganda yung itsura. Pero yung pag-process is very, very difficult, brothers and sisters. No. Hindi tayo Tagalog natin ito. Kasi sabi ko, for Filipino Catholic Christians lang muna. So ito. Dito na, karating na tayo dito. Ikat natin siya. Ikat natin siya para ma-disconnect dito sa main na wire natin. Ikat natin siya. Ganito lang. Ikat natin, no, i-close natin. Close natin para yung hindi magaspang. Okay. Naka-close siya. Ganito rin yung itsura, brothers and sisters. Ganito yung itsura. Tingnan nyo. Kaya kahit saan mo ito ilagay, no, i-connect mo ito dito. Pwede mo ito mag-connect dito. No? Dito. Connect mo siya dito. Magiging close kasi. Dito mo siya i-connect. For example lang to ha, hindi talaga ito yung paggawa. I-connect mo lang siya ng ganito. Parang gano'n na. Kita nyo. Ito na yung itsura niya. Pero 4 lang ito. 4. 7 kasi yung ginagawa ko. Kayo ng paggawa, no? Ganun din sa 3 butas na ito. Ganito din yung gagawin. Lagyan din siya ng ganito. Ito, lagyan din siya ng ganito. Lagyan din siya ng ganito. Lagyan din siya ito. Lagyan din ng ganito ito. Para makakunik ito dito. No? At saka ito dito makakunik dito. Kaya ito yung finished product, brothers and sisters, no, sa mga nagawa ko. Ito yung finished product niya. Tingnan niyo. Tag 7 ito. Ito yung tingnan niyo ito. Dito at saka yung chain, no, na kinunik ko. At saka yung pagkunik ko ng beads. At saka yung paggawa ko dito ng dito yung coupling din dito na makakunik dito. At so yung scapular at ang coupling niya na makakunik dito. At saka ito na yung finish product. Ganito maggawa ng Holy Rosary na quality, brothers and sisters, at matibay kasi siraho itong ginagamit natin na wire. Pwede mo ito mahila sa taong nahulog sa baha, no? At saka hawakan niya ito, pwede siya madala nito. Hindi ito mapigtas. Ganon yung quality, no, ng paggawa natin ng rosary na i-compare mo sa mga imported. No? Pangalan lang talaga yung imported kasi it is came from Israel, from Rome, it is from the holy place, but the quality, no, makikita ninyo dyan, brothers and sisters. No? Dito lang sa muna, at least na makita niyo kung paano gumawa ng rosary. At saka sana kung gusto niyo pang malaman, no, una-una sa mga Pilipino, no, so pwede niyong i-message ako at turuan ko kayo para marami na tayong marunong na gumawa
ng ganitong uri ng rosary. Ganito yung itsura. Ganito na yung itsura ng finished product natin. So, demonstrate natin isa-isa kanina kung paano gawin ito. Salamat. No? Magandang araw. God bless sa lahat ng ating mga kapatiran dito sa Pilipinas, especially sa mga Catholic Christians. In Jesus' name, Amen and Amen.